Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for September 8 hanggang 14. So mga Taurus, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus, kaya relax ka lang dyan, okay? Use your intuition mula sa iyong spirit guides para makuha mo yung mga mensahe nila na bigay nila sa iyo today, okay? So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Taurus po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again Taurus for not skipping the ads. So Taurus, so naghintay sa inyo yung buong September 8 to 14. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Cups. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Justice card. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Six of Cups. Yes. In the area of your fortune, you have the Ten of Wands. In the area of your divine messages, you have the Hierophant. Wow, beautiful. At ang at ang outcome mo for the week, ito yon. Mamaya, sabay-sabay na siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background, you have the Three of Wands. Three of Wands all about you expanding. Nag-expand ka. Expansion, going bigger, going better, no? Para ayaw mo na mapirme sa isang bagay na paulit-ulit lang resulta, paulit-ulit lang nangyayari. Sabi mo, time na for me to move, time na for me to get better, to go bigger, no? May mga pagkakataon ka daw this time na balansehin mo yung enjoying pleasure and also being responsible sa mga ginagawa mo. Ngayon, kung meron ka mga bagong gagawin, kailangan talaga maging creative ka, no? With big ideas, big plans, big actions, okay? Nakita ko dito with a Three of Wands, parang may hinihintay ka eh. Parang may gusto ka makuha, may gusto ka makamit, and you feel like, kailan ba darating yun? Kailan ko ba makukuha yan? Ngayon ang pagkakataon talagang maghintay ka because parating na siya. Nandito na yung hinihintay mo. It's gonna be a defining moment para sa'yo na talikdan. Very malalim na Tagalog. Talikdan na yung dating buhay mo o yung mga bagay na nawala sa'yo kasi may bagong paparating. Kaya, don't be sad, huwag kang malungkot kung meron mga bagay na natapos na, may mga bagay na nawala sa'yo, may mga bagay na akala mo mag-stay for a very long time pero wala naputol Pero may darating daw mas higit pa. Kaya laksan mo ang loob mo, be hopeful, be happy because it is coming for you. Congratulations, okay? At your center, you have the Five of Cups. Five of Cups is really telling you, huy, iwan na. Iwan na nakaraan, iwan na ang mga bagay na mapanakit, lalo na yung mga bagay na natapon, nasira, nasayang, ito yung pagkakataon na ikaw mismo ay kailangan lumaban sa buhay, Taurus. Okay? May darating na bago, mas maganda, mas maayos, mas malaki, at mas higit pa doon sa inisahan mo before. Kung ano man daw po itong natapos na, tinan mo, yung mga cups na pinapanghinayangan niya natapon. Ibig sabihin, hindi mo na to kaya pang i-scoop pa ulit pabalik sa cup kasi madumi na. O kaya, wala na talaga, hindi na mapapakinabangan, parang ganyan. So ngayon, bigyan mo ang sarili mo ng time to really tell yourself, okay na yun? Nangyari na yun? Past na yun Kung nagkamali man ako doon, okay na yun. Kung may nagkamali man sakit, sige, patawarin ko na. Pero kung hindi ko pa kaya ngayon, sige, mag-move on na ako. Bahala na tadhana sa kanila, parang ganyan. At ito rin yung pagkakataon na patawarin mo rin ang sarili mo, Taurus, sa mga nangyari. Halimbawa, may pagkukulang ka, may mali kang desisyon, may mali kang nasabi. O kaya parang feeling mo, you did less kumpara sa dapat mong gawin, okay na yun. Learn to forgive yourself and move forward. Ang isipin mo na lamang kaya nawala yan sa buhay mo kasi hindi yan para sa'yo. Meron pang redirection na tinuturo si God. Ito yun. Yung Two of Cups sa likuran mo. Meron pang 2 cups na naghihintay sa'yo. Ibig sabihin, simbolismo ito na, huy, may naghihintay para sa'yo na mas malaki pa. Yun ang tignan mo. Yun ang pwede mo pang yakapin. Yun ang pwede mo pang kunin. Hayaan mong si God na i-direct ka sa mga karapat-dapat na bagay. Especially here ang nasa baba mo, Hierophant. It's all about spiritual guidance. So, hayaan mong linisin ni God ang buhay mo. Alisin niya yung hindi para sa'yo at ibigay niya yung para sa'yo. Okay? Let God redirect you and rearrange your life. Kung ito man relasyon na nawala, o kaya pangarap na nawala, o mga passion mo na nauwi sa, alam mo yun, sa pagkabokya, okay lang yun. Damdamin mo yung sakit
I don't wanna invalidate your feelings. Pero kung nararamdaman mo yan, push, damdamin mo. Pero after this week, kailangan bumangon ka na. Okay? Kailangan maunawaan mo na. Hindi. Meron pang bagong darating sa akin. Mas malaki, mas maganda. Yun ang kailangan kong i-anticipate. Yun ang kailangan kong hintayin para makapag-move forward ka na. Okay? Kung ano man yung paulit-ulit mo nare-replay sa isip mo na hindi mawala-wala at parang feeling mo ay kasalanan mo pa rin o pwede mo pa mabago, wala na. Touch move na yon. Hindi mo na pwedeng baguhin yon. That is already your past. Okay? The Five of Cups being clarified by the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning. Ace of Wands is really a spark in your life na parang, uy, meron akong balak gawin na bago. Uy, may bagong darating na magpapasigla sa'yo na, okay nga, sige nga, talikuran na natin tong past na to, wala na to, meron akong bago. Halimbawa, meron kang pangarap na makapag-apply sa ganitong trabaho, pero lagi nakasara. Hindi daw opening, tapos hindi ka para tanggap. Sabi mo, ano ba yun? Ano ba dapat kong gawin? Gusto ko makapasok doon. Yun ang pangarap ko. Biglang boom, may dumating na bagong trabaho somewhere else na hindi mo akalain yun ang gusto mo o hindi mo akalain na yun ang magbubukas para sa'yo, pero nag-spark yun ng pag-asa sa'yo na parang, uy, meron pa pala akong chance pero sa ibang paraan, sa ibang ruta, sa ibang daan. No? So ngayon, be excited and be confident. Ace of Wands all about confidence that will lead you to a brand new life. Bagong buhay ito, out with the old, in with the new. Ibig sabihin, bagong paraan, bagong ruta, bagong sistema, bagong kinabukasan ang naghihintay para sa inyo. Some of you parang relocating pa nga nakita ko parang aalis ka ng bahay mo, lilipat ka kasi nandun yung magandang trabaho, okay, lilipat ka ng bansa, lilipat ka ng industriya. Something is changing and transitioning for you. No? At nakita ko tong bagong pupuntahan mo, mag-grow yan. Tutubo yan at magiging permanente at makapakinabangan mo for a very long time. So, congratulations. Kaya, gising na, iwanan na yung past na yan, tumalikda ka na dyan, at sumama ka na sa magandang future mo. Okay? In the area of what you want, you have the Four of Cups. Four of Cups, sawang-sawa ka na doon sa mga bagay na binigay sa'yo ni God o sa mga nakahantad sa'yo na parang, yun na yun, eto lang ba yun? Pinaghirapan ko to, yun na yan. Parang hindi ka masaya sa meron ka. Kaya naghahangad ka ng isa pa na parang sabi mo, ano ba yan? Di ako masaya dyan. Pero may binibigay daw sa'yo si God pero parang ayaw mo yakapin. Para sabi mo, ay, ayoko niyan. Di yan gusto ko. Ibang gusto ko. Pero parang yun yung biyaya sa'yo ngayon Kaya sabi ng spirits mo, baka yan na yung hinihintay mo. Akala mo lang hindi. In face value, akala mo ibang bagay siya. Pero kung iisipin mo mabuti, ay baka yan na yung paraan para makaipon ako, para mapaaral ko anak ko, para mapakumpuni ko yung bahay, mapaayos ko yung ganito, makatapos ako sa hinuhulugan ko, sa tornohan, sa ano bang ibang term sa tornohan, sa paluwagan, ganyan, no? So baka eto na yun. Pero parang hindi ka open Parang you're very, very, parang hindi mo tinatanggap yung binibigay sa iyo ni God. Sabi mo, hindi yan ang gusto ko. Gusto mo po kasi ito Gusto mo siyang gumana, gusto mo siyang mag-work, gusto mo siyang makuha this time. Pero lipas na siya Ilang beses ka na nag-ulit, pero walang nangyayari. Kaya ino-offeran ka ngayon ni God ng bago. Sabi mo, ayoko po niyan, hindi yan ang gusto ko. So, open your eyes, Taurus. Open your eyes. Something great is here, coming to you. Ang problema mo, ikaw ba? Tatanggapin mo ba yan? O ma-stuck ka na naman sa past at doon ka na naman babalik? So, the answer will be yours. Okay? Nasa kayo ang kalayaan at free will kung natanggapin mo yan o hindi. The Four of Cups being clarified by the Devil card. Yes, Devil card's all about you. Nakakadena ka sa mga bagay na pumipigil sa'yo para ma-achieve yung greatness mo. Halimbawa, balak ko mag-abroad pero sabi mo, ay ayoko po yun, dito lang ako sa Pilipinas kasi yung mga anak ko ayaw ko paalisin. Kung kaya yung asawa ko ayaw ko mag-abroad, wala daw siya tiwala sa akin, ganyan, yada. So ikaw, kumakadena yun sa'yo. Kaya hindi mo mahanap o makuha yung kaloob sa'yo ni God na pwede mong hakbangan, pwede mong kunin. So ngayon, nadadaan naman doon sa magandang pag-uusap. No? Kung ito ay tungkol about sa family, kung ito ay tungkol about sa mga desisyon pang pamilya, pang kinabukasan ng buong pamilya, pinag-uusapan yan. Hindi pwede na gagawin mo lang yung gusto mo dahil nakasakal ka at mag-move on ka na agad-agad. Hindi. Talk to them. Lalo kung itong mga taong kumakadena sa'yo, ay mahalaga para sa'yo. Kung sila yung taong talagang pinapahalagahan mo, kausapin, ipaintindi, ipaunawa, at ibigay sa kanila yung rason na kapanipaniwala at rason na matimbang para lahat sila i-convince mo. Okay? Nakita ko rin dito na merong mga habits ka, for some Taurus dyan may mga habits ka na dapat mo nang putulin para pumasok na to. Halimbawa, may habits ka na hindi mo pinapaniwalaan ang sarili mo, dinadown mo lagi sarili mo, sabi mo, hindi ako pwede dyan, hindi ako magaling dyan, huwag niyo na po ko offeran yan. Sayang yung offer. The fact
na sa'yo in-offer yan, ibig sabihin gusto ka nila at naniniwala sila sa'yo. Kaya kung may mag-offer sa'yo ng trabaho at pagkakataon, lagi mo isipin, siguro meron silang nakita sa akin na hindi ko nakikita sa sarili ko. Kaya tibagin mo na, basagin mo na yung mapanliit na pananaw mo sa sarili mo na nag-ugat yan sa sinasabi siguro sa nanay mo ng bata ka, ng lola mo, ng tita mo, o ng teacher mo, baka nung bagets ka ay sinagawan ka sa harap ng klase, pinahiya ka, kaya laging pumapasok sa isip mo na hindi daw magka-try, ayoko na mag-try kasi baka mauwi na naman ako sa pagkapahiya o pagkasakit na outcome, no? So dito nakita ko na tanggalin mo na yun. Yun ang bumabalot sa iyo at pumapigil sa iyo para makuha yung para sa iyo, okay? In the area of what you need, you have the Queen of Swords. Queen of Swords all about clarity of the mind. No, kailangan maisip ka, matalino ka ngayon, malawak ang iyong pag-iisip. Sabi ko nga sa inyong planetary alignment, the time for you to learn into creativity and to lean to creativity and to have big ideas, no? Talagang lawakan mong isip mo. Dapat malinaw sa iyo kung anong gusto mo at kung anong ayaw mo. Malinaw sa iyo kung saan ka pupunta, kung saan ka dadalhin tadhana, at kung anong patutunguhan ng gusto mong mangyari. Halimbawa, pangarap mong mag-abroad, pumunta ka ng Japan. Para saan? Bakit? Ano yung plano doon? Anong dapat kahinatnan ng punta doon? So, dapat malinaw yun. Hindi pwedeng, para makabili lang kami ng kotse. For long term yan. Yung pagpunta ng Japan na yan, pagpunta sa abroad na yan. So, malawak ang pwede mong kunin doon at gawin doon. So, para saan? Yun ang kailangan mo i-cultivate para maging malinaw sa'yo kung anong dapat mong habulin sa kabila ng hirap, sa kabila ng dapat asikasuhin, sa kabila ng daming dapat gawin para maganap yun. Okay? Nakita ko rin dito na walk with your truth. Okay? Kailangan magkaroon ka ng malinaw na pag-iisip tungkol sa gagawin mo base sa realidad ng buhay mo. Halimbawa, bigyan kita example ha. Alay ko itong ginagamit kasi napaka-applicable na example. Halimbawa, balak kong tayo ng grocery. Pero yung grocery store may pwesto. So, nirentahan mo yung pwesto. Ang halaga na lahat-lahat ng yun, 50K. Halimbawa lang. Pero ang pera mo, 1K lang. So, dapat yung vision mo of the future that you want to create ay nakabase sa realidad. Yun ang symbolismo ng espada dito. The truth. Basta hawak mo ang truth, kayang-kaya mong gawin yung realidad na yan, yung future na yan. So, kung 1K lang ang pera mo ngayon, paano mo gagawa yung 50K na kinakailangan for that grocery? So, kailangan swak. Swak ang vision sa gusto mong mangyari. Okay? Nakita ko rin dito, in your Sun and Mercury in the 5th house mo sa creative ideas mo. Ito yung time for self-expression. Kung ayaw mo, sabihin mo. Kung gusto mo, sabihin mo. No? Also time din to for confidence and enjoyment of passions. Kung ano yung gusto mo, habulin mo. Kung ano yung ayaw mo, huwag mong gawin. No? Huwag kang mapilitan na gawin ng isang bagay, lalo na kung hindi bukal sa puso mo o hindi mo talaga gustong gawin. Yung past din daw, kalimutan na. Tingnan mo si Queen of Swords. Nakatalikod siya sa past. Ibig sabihin yung past na yun tapos na at bukas ang kanyang palad. Nakaganon siya. Bukas ang palad niya para sa future. Ibig sabihin, alam niya yung dapat niyang gawin, alam niya yung gusto niya based sa kanyang realidad at open ang eyes niya at ang isip niya sa mga bagong bagay na pwede pumasok sa buhay niya. At ganun ka din. So ngayon, magkaroon ka ng pangako sa sarili mo, Taurus, na kalimutan ko na po ang past, ready na po ako for my present and for my future. Lahat po na gagawin ko ay nakabase po sa aking realidad at open po ako para sa mga pwedeng mangyari. Pero ngayon, malaki yung posibilidad mo to gain more and to reach more. Kaya ngayon magsalita ka ha. Magsalita ka. Kung ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Kailangan alam nila yan. Hindi pwedeng napipilitan ka lang sa mga responsibilidad at obligasyon na hindi mo na kaya. You need to stand for yourself, stand for the truth, and stand for what you want. Okay? Queen of Swords, clarified by the Seven of Swords. Yes, all about you. Diskarte ng pansarili. Nakita ko kasi na wala ka na mapagkakatiwalaan. People around you are undependable. Hindi sila maaasahan. Feeling mo, pag sila ang kumilos, lagi na popornada, lagi na uuwi sa wala. Kaya parang gusto mo maging hands-on. Especially now and to the future. Kung bala ko magtayo ng sarili mong negosyo, nakita kita na parang gusto mo punong abala ka dyan, nakatutok ka sa bawat kita, sa bawat lumalabas ng pera, gusto mo, alam mo lahat, para magamay mo siya. Nakita ko yan for you. But for some, nakita ko na kung meron kang balak gawin, isekreto mo daw muna. Okay? Because Seven of Swords is really working in the dark. Kasi maraming mga tao sa paligid mo na parang mang-jinx o kaya haharang. Meron silang mga subconsciously hindi nila naiisip na hinaharangan nila yung gusto mo kasi naiinggit sila, insecure sila, o wala silang tiwala sa'yo, o talaga namang
napaka-bad people nila, no? Na parang halimbawa, sabi mo, uy, balak ko mag-apply sa gatong kumpanya, ganyan-ganyan, na kwento mo sa mga friends mo. Tapos may isang friend doon na, di mo matatanggap yan, di mo magaling yan, feeling naman. So sa isip lang nila yun, pero hindi nila gets na ginijinx ka na nila. So baka maka-apekto yun sa mga plano mo. Kaya kung meron kang gagawin na plan or idea, wag na wag muna ikukwento sa ibang tao. Sarilinin mo muna yan, saka mo na ipamalita, i-broadcast kapag nangyari na. Para yung realidad mo ay hindi magalaw at yung vision mo ay hindi makrumpled o mahaluan ng mga negatibo para makadire-diretso ka doon. Work on your own, work in the dark, and let it through hanggang sa matapos para walang humarang. Alam mo naman, maraming tao sa paligid ng toxic, akala mo lahat friends, pero yun pala ay iniisip ang downfall mo, pinapangarap nilang bumagsak ka o pinapangarap nilang mauwi sa walang ginagawa mo. Kaya cultivate a time to know the true friends around you. Kasi na lang talaga yung core people mo na pwede mong pagsabihan ng kahit ano, na hindi ka i-judge, hindi naghahangad ng pagkabagsak mo, no? Mga ganyan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Justice card. Sabi mo, tama na, gusto ko na bumalik yung balanse ng buhay ko. Sa view, parang nagkaroon ng bagong kontrata or bagong trabaho kung saan ipipirmahan ka, kaya parang ready ka na to leave. Ready ka na to come out or to I don't know why. Parang narinig ko na parang ready ka na nabitawan kasi may konfirmasyon na bago. Parang ganyan. Meron ka ng bagong journey na dumating from the Three of Wands and from the Ace of Wands na parang, uy, I have a new life, a new beginning. Eto na yun. Makakabawi na ako. Eto na siya. Darating na. So parang babalik na yung mga bagay na pinag-iit sa'yo o mga bagay na unfair before. Ngayon, sabi mo, tama na yung pagkalugmok, tama na yung iyak-iyak na to, tama na yung pagkabagsak na to, babangon na ako, tama na yung self-isolation mo. Sa view, parang lagi nagsosolo, laging mag-isa, hindi pa makabangon. Pero ngayon, dahil parang dumating yung hustisya, dumating yung bagong-bagong pagkakataon na sabi mo, ito na ba yung bawi mo sa akin, God? Ito na ba yung para sa akin? Ito na ba yung bigay mo? So ito na yun, your chance to step forward and bring back the balance in your life. At ito naman pagpapatayo sa'yo away from the past and moving on. Pero pinapaalalahanan ka, Taurus, ng yung spirit guides to really do things in the right way. Okay? Huwag ka gagawa ng shortcuts o mga hindi pasok sa standard ng mga bagay-bagay o hindi pasok sa traditional na sistema ng gagawin mo. An example niyan, halimbawa, meron ka pinipilahan ng mga papeles, just do the right thing para yung consequences ay hindi bumalik sa'yo. So, kasi ang Justice card is all about action and consequences. Okay? So yung gagawin mo ngayon dapat tama, dapat pinag-iisipan para yung balik sa'yo, yung consequences ay maganda din. Kasi kung bara-bara lang o gumawa ka ng mga kakaibang bagay na hindi dapat, baka bumalik yan sa'yo through karma. Kaya make sure do the right thing. At nakita ko naman na bumabawi na sa'yo ang kapalaran. Okay? Bumabawi na sa iyong kapalaran, yung hustisya na nawala sa iyo before, eto na, pabangon ka na at nagsisimula na ulit yung buhay mo, waiting for something to happen, and the new life is awaiting for you. At ito talaga yung para sa iyo this time. So congratulations. Bumabawi na ang kapalaran para sa iyo. Justice card being clarified by you have the Lovers card. Wow, it's all about the things na you love. Passion, job, pag-ibig, karelasyon, pangarap, or negosyo o creative project na gusto mong itayo. It's all about the things na papanindigan mo at gusto mong gawin. So, nakita ko na yes, babalik na sa iyo lahat ng pinaka-it before, lahat ng sinacrifice mo dati para lang sa mga pinipili mo. Ngayon, magiging okay na. Makikita mo yan, umaandar na parang, uy, umaayos na. Dati, hirap na hirap ako dito, umiiyak pa ako pag umuwi ako. Hindi ko pinapakita kay nanay, hindi ko pinapakita sa mga anak ko na umiiyak ako kasi hirap na hirap ako. Pero ngayon, dahil pinanindigan mo at pinakita mo kung gaano ka katatag para ibigay lahat sa mga choices mo at maging accountable sa lahat ng mga pinili mo, nakita mo na, uy, gumaganda na. Kasi bumabawi na sa iyo kapalaran at naging swak na ang lahat for you moving forward. So, congrats ha, congrats. Lahat ng sipag mo, lahat ng kayod mo, lahat ng pinaghirapat, sacrifices mo, ay nababawi mo na. So, congratulations. In the area for near future, you have the Four of Pentacles. Four of Pentacles is all about you, parang having the stability in your life. Kasi dumating na yung hinintay mo eh. Dumating na yung mga bagay na bubuo dito eh. So nakita ko na okay na yung pera, okay na yung naiipon mo, meron ka na mga napupundar, at ikaw yung uri ng tao ngayon napakamasinop. Ayoko sabihin, pero narinig ko, napakaano mo daw, matipid, tapos napakakuripot mo daw, Taurus. I don't know why. Yun ang nabasa ko at narinig ko sa Four of Pentacles mo na okay lang yun.
Kung ang paraan mo para makaipon at para makapagtipid ay pagiging kuripot, go push. Kung yan nag-work sa iyong financial needs, di ba? Pero nakikita ko talaga dito na budget wisely, okay? Money is stable. Stable lang pera mo in the near future, pero kailangan mo mag-budget ng tama para mapanghawakan mo yung lumalabas at pumapasok. Magamay mo, makita mo kung ano yung nagpapamahal, nagpapawaldas, ano? Halimbawa, ma-realize mo in the near future, teka, ba't biglang laki ng bills natin, laki ng binabayaran natin? Yun pala, makita mo, ay, teka, ang mahal pala nung iniinom natin yung kape everyday, umu-order tayo ng milk tea everyday, pag sinuma mo, after a month, nakaka 15K kayo, halimbawa, di ba? So, yun, paputulin mo na yun. So, mag-budget ka talaga yun ng matalino para lahat ng pinapanghawakan mo ay intact at stable sa buhay mo. Nakita ko rin dito, Taurus, na kailangan mong ibitawan na yung mga past habits o mga past mong paniniwala na hindi na makakatulong sa'yo, especially sa mga iniipon mo o paniniwala mo sa budgeting. Baka dati dapat ganito, ngayon narealize mo, hindi na applicable. 5 na kaming pamilya, hindi na swak yung dati kong budget. Kailangan ko na mag-adjust, parang ganyan, okay? So the Four of Pentacles is being clarified by the Seven of Pentacles. Wow, 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 wow. Yes, you have to let go of something para makapagtuon ka ng pansin do sa mga bagay na pinupunuan mo at yumabong na yan at magbunga na. Halimbawa, bigyan kita example ha. Yung pinapangalagaan mo, computer shop, tapos meron kang negosyo, pang iba, tindahan, tapos meron kang trabaho sa office, tapos meron ka pang pampamilya, meron ka pang sarili mo. Parang halimbawa yung computer shop hindi na gumagana, parang 1-2 lang ang customer kada araw. Sabi mo, hala, luging-lugi na ako. So parang sabi mo, okay, time na for me to move on from that, let go na yan, at magtuunan na lang ko yung tindahan ko, yung trabaho ko na day job ko, yung pamilya ko, sarili ko. You have to really put yourself kung saan lumalago. Okay? Napakamaliwanag kung saan lumalago, kung saan gumagana, kung saan ka nakakuha ng development and paglago, pag-angat, yun daw ang patuloy mong diligan. Yun daw ang patuloy mong yakapin. Pero yung iba na wala nang silbi, wala nang saysay, at kahit anong piga mo, wala na talaga, bitawan na yun para makapag-focus ka sa gumagana. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have bring love into the situation. Yes, bring your passion and everything that you're doing, magiging okay ang lahat. Kahit nahihirapan, kahit pagod, kahit na overworked ka o tired ka na, kung mahal mo yan, alam ko pag sumikapan mo yan. Kaya stand by the truth. Itong espada na yan, nakikita nyo ba? Yung hawak ni Justice card, yung espada na yan, ibig sabihin yan, panghawakan mo daw ang katotohanan. Basta hawak mo ang katotohanan at nag-enjoy ka sa proseso, you'll be fine, okay? Now, the message, you have a win-win outcome is forecast. Wow! Kung alam mo daw pinaghihirapan mo ngayon, a win-win outcome will be gained from this. So, congrats po. Panalo ka, ang kakalabasan mo ito ay panalong-panalo ka. Bumabawi talagang tadhana para sa'yo. Okay? In the area for challenge, you have the Six of Cups. Six of Cups all about you, parang nostalgia. Ibig sabihin, pabalik-balik ka pa rin sa mga nakaraan. Either past lover, o past trabaho, past pangarap, o past habits na dapat mo nang tuldukan, dapat mo nang bitawan. Pabalik-balik daw yan. To the point na pabalik-balik din yung problema at pabalik-balik din yung outcome. So, Taurus, magising ka na, okay? Paano darating yung gusto mo kung hindi ka tatalikod dito? Okay? May nakita rin ako sabi dito na magbati na daw. I don't know why. Parang meron kang kasamaan ba ng loob na family member, katrabaho, o kakilala na parang kailangan nyo daw mag-reconcile, mag-okay na kayo, magbati na kayo. Okay na yan, kalimutan nyo na yung past and move on. Because yung resentment, magbibigay daw sa'yo yung negative aura. Kaya make sure na hayaan mo na let go, and make sure na okay na sa'yo ang nakaraan. Okay? Some of you nakita ko financial security, kaya kailangan maging matipid sa budget ha, maging maayos sa mga lumalabas at pumapasok, even at your home, hindi lahat ng tao pumapasok at lumalabas dyan. Okay? Pangalagaan mo yung yung staple house, yung security, yung abode, your humble abode. Kailangan hindi lahat yan labas-pasok ang mga tao dyan, okay? Nakita ko rin dito na parang time for a reunion. I don't know why. Para meron kang reunion pero ayaw puntahan. Para may pagkikita with other people in the past na parang sabi mo, ayoko pumunta. Para nahihiya ka, something like that. So, nasa iyo ang bola kung pupunta ka o hindi. Pero bigla ko nakita yan. Parang may reunion or samahan from someone in the past. Six of Cups being clarified by the Empress card. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, uy, pagpahalagahan mo naman sarili mo, it's all about self-love and self-care. Okay? Nakita ko rin dito na sabi ng spirits mo, bigyan mo na ng time yung sarili mo na maghilom. Kung ano man yung mapanakit in the past, let go na. Kasi may darating naman na bago na magpapasaya sa'yo at magbibigay sa'yo na whole other meaning na higit pa sa mga bagay na hinangad mo dati na nauwi sa wala. Alam ko na durog ka doon, nasaktan ka doon, pero kung bibigyan mo doon ng kalayaan ng puso mo, ay
papasok yung mga bagong bagay. Because God wants you to be free. Free of the burden, free of the heartache, and free of something na kumakain o nag-drain sa'yo. Kaya ngayon, mag-self-love ka daw muna, self-care, go out, bigyan mo ng chance sa sarili mo na maging masaya, mag-parlor ka, kumain ka sa labas, o mag-shopping ka. Kung ano man yung magbibigay sa'yo ng kapanatagan at self-care, gawin mo yon para makawala tong pain na to, okay? Especially from the past. In the area of your fortune, you have enjoy the journey. Yes, wandering path. I-enjoy mo lang doon yung nangyayari. Huwag mo laging seryoso, huwag laging nakakunot ang noo. And kung ano yung nakaraan na yun. Okay? Learn to move on. At lagi mong isipin, ay, bagong buhay ko to. Dapat lahat bago. Hindi na dapat humalo pa sa adventure ko yung dati. Okay? Another message, you have open your heart to joy. Joy and delight. Dalawang cards ang nagsasabi na mag-enjoy ka naman daw. Magsaya ka ngayon, especially ang dami-daming bigat na pinapasan. Ang dami-dami mong mga hawak-hawak na mga bagay na inaako mo. Kaya nga sabi ng iyong planetary alignment this month, focus on your health. Okay? Marami ka nang ginagawa, pagod na pagod ka na, and feeling ko overworked ka na and underappreciated, underpaid ka pa, nakita ko yan. So ngayon, get enough rest and listen to your body. Kapag naramdaman mo na, masakit to, masakit yan, i-consult na sa doktor, o kaya kung para masakit ang ulo, try to drink lots of water, o magpahinga talaga, literal, matulog, magpahinga, magkaroon ng mga recreational for your self-care. Okay, yan ang problema mo. Dalawang cards ang nagkasabi sa'yo. Self-love and self-care, listen to your body, magpahinga, matulog, para kada araw makalaban ka. Kasi pagod na pagod ka na eh. Kung ang cellphone nga, china-charge eh. Ang battery nga, china-charge. Kung ang solar panels nga, pinapaarawan para makapag-recharge ng battery. Ganun ka din. Para gumana ka, kailangan mo mag-charge. And also with the responsibility, nakita ko na parang kung ano man yung pinaghihirapan mo, since sa area siya ng fortune, mahatapos na daw. Okay? Kung ano yung nilalakad mo na sobrang hirap, pabalik-balik ka na, mga papeles, puro gastos ka na din, kaka-back and forth, pabalik-balik sa inaasikaso mo, mahatapos na daw yan. Kung meron kang mga problema na kinakaharap mo ngayon, Taurus, have a happy heart kasi ending na yan. Mag-i-end na yung bigat na yan. So congratulations. The 10 of Wands being clarified by the 2 of Pentacles. Yes, balance will be restored. Napakaganda for you. Dahil mahatapos na yung mga bagay na pinaghihirapan mo, babalansin na ulit ang buhay mo, makakatulog ka na, makakapagpahinga ka na, makakapaglarga ka na, yung oras mo, gamay mo na, balik na sa order lahat ng sistema mo, hindi na katulad dati na gulong-gulo, ligalig ka sa pag-aasikaso, dati, imbis na kumain ng almusal, madali ka para lang mapuntahan to, ngayon magiging okay na, magiging payapa na. Kaya nga sabi ko sa inyo, payo ko din, kung meron ka mga responsibilidad na hindi mo na pwedeng akuin pa, halimbawa, sa bill, sa bahay, kung bigat na bigat ka na, sabi mo, uy anak, kumikita ka na sa trabaho mo, magbayad ka naman for the kuryente, ikaw naman sa tubig ka na. So parang ipasa mo na sa iba yung mga responsibilidad na kaya na nila. And ikaw, kunin mo lang yung para sa'yo. Don't overextend ha, don't overextend sa mga ginagawa mo. Gawin mo lang yung makakaya mo para mapanatili mo yung balance mo this time. Okay? In the area of your divine messages, unang-una, you have embraced change. Sabi ko nga sa inyo, di ba? May pagkabago, may mga dapat kang iwanan, may mga dapat kang putulin, may mga dapat kang yakapin, may darating. So, nagbabago talaga ang buhay mo. Embrace change and welcome new possibility. Yes, yes, yes. Another message, you have intuition. Listen to your intuition, it never lies. Yes, alam mo pag ramdam mo na may mali dito, pag alam mo na tama na yan, pag alam mo na may bago naghihintay para sa akin at kailangan ko nang iwanan tong bagay na to, go, listen to that. Your intuition will lead you to the right path, okay? Another message, rebirth. Yes, talagang lahat to'y pagbabago. Every end is a new beginning. Yes, tugmang-tugma dito sa 5 of Cups mo. Lahat ng pagkatapos, lahat ng nawala, yan ay pagkakataon mo sa mga bagong simula. Okay? In the area of your divine messages, you have the Hierophant. Hierophant is telling you, yes, ito yung panahon na makinig ka sa iyong damdamin, to your intuition. Palakasin mo yung spiritual power mo. Listen to God, listen to the calling. Narinig ko yan. Para may calling ka this time at sundin mo yon. Kung meron ka mga bagay na hinihindian, ito yon. May mga bagay ka na parang dumarating pero parang ini-ignore mo. Ito na yung pagkakataon na take a moment and listen. Take a moment and try. Try mo lang. Wala namang masama eh. Subukan mo lang. Baka gumana para sa'yo, di ba? With some, nakita ko talaga ito marriage, may kakasal, merong mga proposal or leveling up ng relasyon.
This is a good time for you, especially po in your relationships, no? A good time for romance, for relationships, for communication, and shared activities. Para sa mga dates, no? Sa mga single Taurus dyan na gusto na makipag-date, ito yung time na yon for you this week to gain something na stable relationship na para bagang committed relationship. So para makakatagpo ka daw ng mga tao or mga tao, haba naman ang hair mo, ng tao na talagang committed sa'yo. Gustong ibigay yung kanilang commitment at seryoso sila, parang ganyan. So this is really a traditional courtship, traditional na mga date, talaga namang magkakaroon ka na union o magandang ugnayan with someone. Pero sa iba namang Taurus dyan, nakita ko dito na matuto ka daw makinig sa payo. Especially po, this time, look for opportunities to advance your career para pag-angat, paggalago, pag-advancement, and seek pivotal advice from your seniors. Sa mga nakakatanda sa iyo, sa mga boss mo, supervisor, mentor, teacher, sila yung magbibigay sa iyo ng guidance at gabay para magawa mo ng tama yung gagawin mo. Kaya makinig ka daw dyan, okay? Make sure na bukas ang tenga mo at bukas ang puso mo, nakababa ang ego mo, nakababa ang pride mo para makinig sa payo, kritisismo at gabay ng ibang tao, okay? Hierophant is being clarified by you have Two of Swords. Yes, it's all about your decisions. Nakita ko na kung may mga bagay kang takot kang mag-decide, takot kang humakbang, makinig ka sa payo. Because yung mga nauna sa'yo, sila yung mga tao na naka-back and forth na. Alam nila yung galawan dyan. Alam nila yung taktika o sistema dyan. Sila yung makakatulong sa'yo para smooth yung iyong decision, smooth yung transition mo going there. Meron naman sa iba sa inyo nagde-decide kung tatanggapin ko na ba siya, i-accept ko na ba siya sa buhay ko. No? So ito yung mga defining moment para sa'yo. To listen your heart. Intuition. Ano yung tawag ng damdamin sa'yo, yun ang pakinggan mo sa iyong pag-decide. Okay? Napakaganda for you. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo natin ng fortune cards. Unang-una, you have casket, someone going out of your life or the end of a situation. Yes, patapos ka na dito with the 5 of cups. Meron ka nang iiwanan, bibitawan, at going on ka na to a new adventure. Okay? Another message, you have shield. You need to defend yourself. Kailangan mo daw depensahan ang sarili mo laban sa ibang tao. Kung ano man yan, stand your ground. Basta alam mo yung pinapaglaban mo. Basta nakabase ka sa katotohanan. You won't regret it at hindi ka mapapanghinaan ng loob. Basta passion mo yan at nasa kamay mo ang truth, hindi ka dapat panghinaan ng loob sa gagawin ng ibang tao sa'yo. Okay? Another message, you have Sun, happiness and well-being. Congratulations. Meron sa inyo gumagaling na sa sakit, baka may mental health problem or physical health, o kaya pagka broken-hearted or pain from a rejection in the past. Ito na yun, clarification for you, na yes, maghihilom ka na at nagiging masaya ka na ulit. Okay? Another message, you have Gong, an exciting event. Wow! Papasok ka doon sa isang exciting event this time. Baka ito na yung hinihintay mo, pupuntahan mo. Baka ito na yung nakita kong reunion kanina or gathering. Congratulations. Another message, you have Broom, new home, new attitude. Yes, sabi ko nga sa inyo sa Ace of Wands here, talagang bagong lugar, bagong pagkakataon, bagong bahay o bagong adventure in your life. Yakapin mo, this will bring you a brand new beginning. Another message, you have Ant, work, achievement, success. Yes, in that process, trabaho, achievement, success will be yours. Congratulations po. Ang outcome mo, Taurus, ito yon para sa yung September 8 to 14 ay you have Two of Cups. Wow. Talaga naman nakita ko kanina, time for dates talaga. Meron papasok sa buhay mo na parang magko-propose o i-level up nyo ni relasyon nyo, seryoso na kayo, magko-commit na kayo for a lifelong commitment. For some of you, talagang may meet ka ngayon na soulmate match, okay? For some, na hindi naman love life ang tinutumbok ngayong linggong ito, nakita ko na may kontratang paparating, may negotiation na matapos na. Kaya yung hirap mo dyan sa negotiation na yan ay magiging magandang outcome for you. Some of you, may interview, may training, or may palitan ng impormasyon. Nakita ko rin kung meron ka mga agreements, yan, it will go in your favor. Nakita ko rin na yung communication mo with someone will be fruitful, maganda yung ugnayan, maganda yung usap, lahat sila papapersuade mo, no? Nakita ko rin sa mga view para may binibenta o may binibili, magiging magandang outcome yan. So ngayon sa mga may client-based, dyan na trabaho, or communication-based, lahat ng gagawin mo this week, maganda ang ruta. At saka maganda ang magiging pabor sa'yo. So congratulations, ha? Very, very happy for you. The Two of Cups being clarified by you have the Ten of Cups. Wow! Talagang happy life, happy life, happy life. Happy home, happy life dito. Nakita ko na yung negotiation or kontrata na pipirmahan mo, mahahawa yung pamilya mo sa sagana na yan.
So parang nabibigay mo rin sa kanila yung good outcome from this na pinagtrabahuhan mo. I don't know, why nakita ko talaga bibili ka na ng bahay o matatapos na yung binabayaran kaya sobrang saya na ng pamilya mo o kaya yung binabenta nyo for the family nandiyan na at magkakaroon na kayo ng pondo para paglaanan yung pampamilya. Some of you nakita ko graduation. I don't know why. Graduation or giving your kids higher education na parang private school. Kung saan mo talaga gusto silang dalhin, mahadala mo sila doon. And you're bringing joy to the family at ikaw ang magbibigay nun. So, napakahalaga mo sa pamilya mo. Either you are the reason, ikaw ang susi para sa maunlad na buhay ng pamilya mo. So, congratulations sa'yo, Taurus. Okay? That is your September 8 to 14 reading. Tandaan, Taurus, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin ang magdidikta ng iyong kapalaran at nasa kamay mo pa rin ang iyong buhay. Gawin mo ang nais mong tama at sundin mo ang iyong puso today. Gabay lamang ito. Timbangin mo kung ano yung para sa'yo moving forward. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James of James Taro PH. God bless everybody.